Magandang araw sa iyo, Papa J. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marites. Naisipan ko pong ipadala ang aking kwento sa iyo sapagkat gusto po naming maibahagi sa iyong tagapakinig kung ano ang nangyari sa buhay namin dito sa probinsya. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Papa J, dahil binigyan mo po ng pagkakataon na maibahagi namin ang aming kwento. Isang karaniwang baryo lang ang probinsya namin sa Samar. Madalas walang kuryente kasi lagi na lang nasisira yung poste ng ilaw namin, hindi rin malinaw kung bakit. Malapit lang sa dagat ang bahay namin kaya kapag mataas ang tubig, doon kami naliligo ng mga barkada ko sa may pantalan na ilang hakbang lang mula sa aming bahay. Kahit sobrang lapit na sa dagat mismo, mas gusto pa rin namin sa pantalan, siguro dahil mas masaya doon. Isang beses habang naliligo kami sa pantalan, napag-usapan namin ang bagong mag-asawa na lumipat malapit sa gubat. Ang sabi ng mga kapitbahay, mula nang dumating sila, hindi raw sila nakikitang lumalabas sa umaga at hapon. Pero tuwing alas 5 ng hapon, bigla na lang may makikita. Yung matandang babae, lakad na parang pagod na pagod, kasama palagi ang lalaki na may bitbit na panggatong. Kapag gabi naman, parang biglang may lakas sila. Hindi rin sila palakibo, mailap sa kapitbahay at iwas makipag-usap o tumingin sa mga tao. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalita ni Papa na buntis si Mama. 4 na buwan na raw. Di raw agad nila nalaman kasi wala si Mama ng mga karaniwang simptomas tulad ng paglilihi o pagsusuka sa umaga. Nahilo lang daw si Mama kaya siya dinala sa health center. Doon nalaman na 5 buwan na pala siyang nagdadalang tao. Dahil bakasyon sa eskwela, ako ang laging iniiwam ni Papa para bantayan si Mama habang sila ni Kuya ay nangingisda. Pag-uwi nila, ako naman at si Mama ang naglalako ng huli nilang isda at alimasag, minsan pusit, depende sa panahon. Masaya na ako sa ganong simpleng buhay, kontento na. Pero laging paalala ni Papa at Mama, mag-aral kami ng mabuti kasi iyon lang daw ang kaya nilang ipamana. Isang araw, inabot na kami ni Mama ng halos alas 6 ng gabi sa daan, kakalako. Naubos namin ang paninda at bumili pa kami ng bigas at iba pang kailangan. Pauwi na kami, nasalubong pa namin yung bagong lipat na mag-asawa. Nabunggo pa sila ni Mama, muntik na siyang matumba. Buti na lang nasa likod nila ako at nasaluko siya. Hinawakan pa siya ng matandang lalaki, sabay hinawakan ng matandang babae ang tiyan ni Mama. Sabi niya, buti na lang, di ka natumba, baka kung ano ang mangyari sa dinadala mo. Agad inalis ni Mama ang kamay ng matanda at hinila ako papalayo. Nang lumingon ako, nagulat ako, wala na sila sa likuran namin kahit 3 hakbang pa lang ang layo namin. Lalo akong nagtataka kasi si Mama biglang pumara ng tricycle. Alam kong kuripot si Mama at never kaming sumakay pa uwi, laging lakad lang. Pero nang makita ko siya, para siyang namumutla, parang sinuka sa itsura. Tagatak ang malamig niyang pawis at napapahawak siya sa tiyan, pilipit sa sakit. Pag-uwi, agad siyang inalagaan ni Papa. Kami na ni Kuya ang nag-asikaso ng pinamili namin ni Mama. Kinuwento ko kay Kuya kung ano ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, nakatulog si Mama. Sabi ni Papa, pagod lang siya at kailangan lang magpahinga. Kinagabihan, tahimik ang paligid, walang ulan o hangin pero biglang nawalan ng kuryente. Inisip ko, panigurado ilang araw na namang walang ilaw. Naiirita pa ako kasi ang lakas ng huni ng kikik parang bumibingi. Iba ang tunog niya nung gabing iyon. Habang natutulog ako, bigla akong nagising sa malakas na kalabog sa bubong. Parang may mabigat na nalaglag. Hindi pwedeng pusa dahil sobrang bigat ng tunog. Maya-maya, parang may naglalakad sa bubong, mabibigat ang mga hakbang.
Kasabay nito, humina bigla ang huni ng kikik. Narinig pa namin ang kaluskos mula sa kwarto ni na Mama. Nagkatinginan kami ni Kuya at sabay pumasok. May dala kaming kandila. Pagpasok namin, nakita naming namimilipit si Mama sa sakit ng tiyan, putlang-putla. Si Papa yakap siya, pinapahinto kami sa pagsasalita. Sa takot, niyakap ko si Kuya habang nananatili kami sa tabi. Tahimik lang kami nakikiramdam. Biglang bumalik ang ingay sa bubong pero ngayon para bang nasa mismong bubong na ang papag ni na Mama. May parang kinakalikot doon. Sa bintana naman parang may sumisira sa makakapal na kahoy. Hindi na napigilan ni Papa, kinuha niya ang sundang niya. Inutusan niya si Kuya na kumuha ng asin at bawang. Sinabuyan nila ng asin at bawang ang bintana tapos lumabas sila Kuya at Papa. Narinig pa namin si Papa naggalit na galit, nagmumura at inuutusan si Kuya na sabuyan pa ang paligid ng asin. Si Mama nawalan na ng malay sa sobrang sakit. Gusto ko na sanang sumigaw ng tulong pero napansin ko yung pulang sinulid mula sa bubong, nakalambitin. Buti na lang may maliit na balisong si Papa sa mesa. Kinuha ko, pinutol ko yung sinulid. Laking gulat ko pagkaputol ko, punong-puno ng dugo ang kamay ko. Nang ibuka ko ang kamay ko, may dila na putol, maliit at gumagalaw pa. Napasigaw ako. Nang marinig ni Papa ang sigaw ko, dali-dali silang bumalik sa kwarto. Akala nila si Mama ang dahilan ng sigaw ko pero pagtingin nila sa akin, nakita nila ang dugo sa kamay ko. Tinanong nila kung nasugatan ako pero wala akong sugat. Tinutok ko ang daliri ko sa putol na dila sa sahig. Lalong nagalit si Papa. Lumabas ulit, bit-bit ang asin at bawang saka sinabuyan ang bubong. Sa sobrang takot ko, nawalan ako ng malay. Ang huling narinig ko bago ako nawalan ng malay ay sigaw ni Papa. "Papatayin ko yang aswang na yan!" Kinabukasan, nagising ako sa iyakan ni na Papa, Mama at Kuya. May manggagamot na at mga tao sa bahay. Tinanong ko si Kuya kung anong nangyari at doon niya sinabi na wala na yung sanggol sa sinapupunan ni Mama. Napaiyak ako, hindi ko matanggap. Mas lalong masakit para kina Mama at Papa. Ayon sa mga nakakita, 2 aswang daw ang lumusob sa bahay namin kagabi. Pinuntahan daw ni na Papa yung bahay ng mag-asawa pero wala na sila roon. Sobrang baho raw sa loob ng bahay, amoy dugo at may mga bakas pa ng dugo sa sahig. Sa galit ni Papa, sinunog niya yung bahay para hindi raw ito balikan pa. May nagsabi pa sa amin na nakita nila yung mag-asawa sa kalsada, nagmamadali, duguan ang bibig ng matandang babae, mukhang naputulan ng dila. Gusto sana nilang tanungin pero bigla raw itong nawala matapos lumakad ng mabilis. Mula noon, hindi na namin nakita kung saan na sila. Nawala na lang sila na parang bula. Masakit at mahirap ang lahat ng nangyari, lalo na sa mga magulang ko na nawalan ng anak. Ipinagdasal ko na lang namin lahat sa Diyos. Hindi na rin muling nabuntis si Mama mula noon. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala ng kapatid namin. Hanggang ngayon, kahit may pamilya na ako, hindi pa rin nakakalimutan ni Mama ang sanggol na iyon. Nakatatak pa rin sa isip naming lahat ang malagim na gabi na yun.